Income distribution. Income distribution can be fractional based on factors of production or personal among individuals, families. Early economists like Adam Smith and Karl Marx studied income distribution based on social classes. In feudal societies, labor and landowners played key roles in income allocation. Modern societies rely on markets to allocate income. And now let's proceed to my topic. Property rights and markets. Efficient market allocation requires accurate marginal cost and marginal benefit information. Property rights play a crucial role in ensuring voluntary exchange and preventing market distortion. Strong private property rights have three key characteristics. Nandito yung exclusive, enforceable, and transferable. So, ito is yung karapatan sa ari-arian at pamilihan. Para gumana ng maayos ang pamilihan is kailangan ng tamang impormasyon sa gastos at benepisyo. Mahalaga ang karapatang ari para sa patas at kusang palitan. So, first is private property rights. Private property rights grant individuals control over goods and their use. These rights are sanctioned by social institutions and come with associated costs and benefits. So, ito ay nagbibigay sa tao ng kontrol sa gamit or produkto. So, for example po dito is yung kung halimbawa ikaw yung may-ari ng lupa is meron kang karapatan na gamitin yung lupa mo. Pwede mo siyang taniman or pwede mong tayuan ng bahay. Next, it's all about transferability. Property rights must be transferable to be exchanged in a market. Some rights are physically or legally non-transferable. Example is selling body parts is illegal in some countries. Illegal transfers may lead to black markets. So dito is dapat pwedeng ipasa sa iba or ibenta ang karapatang ari. For example ulit is ang bahay ay pwedeng ipagbili pero may mga hindi pwedeng ipagbili tulad ng parte ng katawan na maaaring magdulot ng illegal na merkado. So lastly is enforceability. Property rights can be enforced formally, laws, or informally, social norms. Government laws and social respect play a role in enforcement. Intellectual property rights, for example, is patents, copyright, are harder to define and enforce. So dito sa is ang karapatang ari ay pinoprotektahan ng batas, formal at ng lipunan, informal. So for example po dito is yung sa copyright sa musika o imbensyon. So may batas po tayo dan. Pero minsan mahirap itong ipatupad. So, proceed naman po tayo sa exclusivity. Exclusive property rights ensure that only the owner benefits from a good. Some goods have externalities affecting third parties. So, yung public goods are non-exclusable, meaning everyone benefits. Exclusive property rights, ibig sabihin, kung ikaw yung may-ari ng isang bagay, ikaw lang yung may karapatang gamitin ito at makinabang dito sa bagay nito. So example na lang is kung meron kang bahay, so ikaw yung may karapatan lang na tumira o magbenta ng bahay na yon. So kung ikaw yung may-ari, ikaw lang yung makikinabang sa lahat ng gamit o sa benefits nito. So, may mga bagay na hindi ganito. Meron pa rin mga goods or services na hindi lang ikaw yung apektado. So, halimbawa na lang dito is yung pollution mula sa isang pabrika. So, habang yung may-ari ng pabrika is kumikita, yung mga tao sa paligid niya is nadidisturb o naaapektuhan ng pollution. Kaya, kahit hindi sila part ng negosyo, may epekto pa rin sa kanila yung ginagawa ng pabrika.
Meron namang mga public goods na tulad ng national defense. So, halimbawa na lang dito is kung kahit hindi ka nagbabayad ng buwis, yung buong bansa is makikinabang siya sa protection mula sa military. So, lahat tayo ay protektado kahit na hindi ka direktang nag-aambag or nagbabayad ng buwis. So, kasama ka sa benefits nito. So, sa madaling salita, yung exclusive property rights ko is ikaw lang yung makikinabang sa bagay na yon. While yung public goods naman is lahat ng tao ay makikinabang kahit hindi sila nagbabayad or nag-aambag. So, at yung externalities naman po is epekto ng isang bagay na nararamdaman ng iba kahit hindi nila pinili o ginusto yung bagay nila. Market failures occur when externalities, public or collective goods, and common property resources distort market signals, leading to miscalculation of resources. Market failure po is nangyayari siya kapag hindi na gumagana ng tama yung market forces dahil sa ilang mga factors nito. So, isa na dito yung externalities na ibig sabihin ay may mga epekto sa isang action ng tao o company na hindi kasama sa presyo ng product o serbisyo. So, halimbawa na lang dito is yung kung may isang factory na naglalabas ng yun nga, pollution, affected yung mga tao sa paligid kahit hindi nila pinili o binayaran yung pollution na yun. Kaya, hindi tama ang pag-allocate ng resources kasi may external cost na hindi siya binabayaran. Next naman is may tinatawag na public goods. Ito naman yung mga goods na hindi pwedeng i-exclusive sa isang tao lang. So, halimbawa is yung malinis na hangin o kalikasan. So, hindi mo pwedeng pagbawalan yung ibang tao na makinabang dito. Kaya mahirap mag-profit yung private companies mula dito. Kaya nagiging problema ito sa market kasi walang incentive yung private sector na mag-invest sa public goods. And yung next naman po is yung common property resources. So, ito naman is yung mga resources na shared o ginagamit ng marami. Tulad ng fishing grounds or yung kagubatan. So, kung walang malinaw na ownership o mga patakaran kung paano gamitin ng mga tao ito, pwedeng magdulot ito ng overuse o pagkasira ng resource. Kasi, kung lahat ng tao ay may access sa isang resources pero walang limitation, maaaring maubos ito at magdulot ng scarcity. Ito yung may epekto sa isang transactions o activity na hindi lang naapektuhan yung direct na kasama dito. So, may mga positive at negative externalities na nangyayari sa bawat transactions or actions. So, first is positive externalities. So, yung positive externalities is kapag may maganda siyang epekto sa yung isang action sa ibang tao o sa buong society na hindi lang yun yung direktang kasali yung makaka-benefits. So, halimbawa na lang dito is yung education. Kung may isang tao yung nag-aral o naging skilled sa kanyang trabaho, hindi lang siya yung makikinabang, pati na rin yung buong community or society. Kasi, mas magaling yung workforce, mas productive ang economy. Yung negative externality naman is kung meron siyang masamang epekto sa ibang tao na hindi naman talaga kasali. So, halimbawa na lang is kung merong isang tao yung naninigarilyo sa public place, yung usok na inilalabas niya ay naapektuhan yung mga tao sa paligid niya kahit hindi naman sila naninigarilyo. So, yun yung negative externality.